Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, last 2 days, December 30 na ngayon, 31. Advance Happy New Year sa inyo lahat. At tayo mga may gagawa tayo ng sitong vlog. Gawa nung nabisi tayo nowadays. At yun nga, hindi ko alam kung makagraduate tayo sa grade 1. Hopefully, may itong vlog na to mag-viral or maraming views para mahabol natin yung revenue. Road to grade 1 tayo or 100. Ang hinahabol is $22 yata, 21. So hopefully makagraduate tayo. At yun nga may nakahabol din ako sa live stream ni Bajaper. Pero hindi na ako nag-comment kasi nasa last part na po na-announce niya yung magiging challenge niya, yung revenue. So $4,000 mamaya himayin natin yan kung anong magiging competition o kung ilang vlog. Pero commercial muna tayo tungkol to sa kumbaga itong sinasabi ko na balitang so weird. So dito sa community natin kung natatandaan nyo unahin natin yung unang balitang so weird. Kung natatandaan yan, di ba, si Kanuto munti ka na ma-delete yung channel at sinuggest ni Japper na mag-create siya ng second channel, di ba? So nung nag-create si Kanuto yung second channel, isang vlog lang halos na reach na ni Kanuto yung 4K watch hour. So na-apply na. Ngayon ang sistema is nagkaroon po siya ng problema dun sa step 2. So ilang beses na daw nila trinay pero hindi siya nag-workout. At meron nagpa-prompt na kailangan parang duplicate siya, ganyan. At ginawa nila ng paraan, pero ang result is ganun pa rin, nag-step 2 error. So doon po tayo nag-intervene or nag-butt in. So sabi ko kay Kanuto, kung pwede ako na lang mag-ayos, try ko. At yun nga, bigay sa aking account. At pinag-aralan ko muna kung anong naging problema. So meron ako mga ni-revise doon at ni-reply ko So dumating ang punto maabot siya ng dapat ang step 2, ang pinakamabilis niyan is just 8 hours or overnight, 24 hours Kaso itong kay Kanuto, inabot ng several days at yung result is ganyan. From error, naging done na po. So ibig sabihin, lumusot po yung ginagawa natin at advance congratulations kay Kanuto kasi yung step 3 is in progress. At yun na, waiting na tayo sa monetization. Hopefully wala na siya maging problema. At ngayon, since na may backup channel si Kanuto, so 'di ba, yung main account niya is na nanganganib kahit papaano, hindi pa siya safe sa mga strike kasi ilang beses na po na-strike si Kanuto. At least meron na siyang magiging second channel na pwede niyang pag-focusan at pag-uploadan para magkaroon siya ng earnings. Kasi yun medyo nasa sabi nga ni Japper, nasa hot seat ang second channel. So pwede siya mag-erap at pwede niyang malampasan yung main account ni Kanuto. So yun po kay Kanuto okay na step 2 at yun nga nagawa natin ng paraan. So balitang sword ulit kung kilala niyo si Tuglig, nabanggit din ni Bajaper na si Mika napakalaki po ng tax. Ayan, ganun din po kay Tuglig. So kay Tuglig may nagka-problema sa tax info. At lagi po siya nagdi-default ng 15 to 30%. Yun ang nakita ko doon. So inayos din na Kanuto na step official niya kangiti. Nagdi-default siya 15 to 30. So nung akong parang nagbatin na naman ako So pinag-aralan ko muna at yun nga. Nag-check natin ang account ni Tuglig at ginawa po natin So dumating sa punto na hindi na siya mababago ang tax niya doon sa sinahod niya doon sa challenge. Ang kinalabasan ng tax niya napakalaki po So almost 11,000 plus So late lang ng pagkaka-setup natin from 15 to 30 na-reduce po natin siya ng 0 to 15 yung normal. So dapat ang pwedeng i-tax ni Tuglig is less than 10,000 na lang po siguro. So yun po kaso lang next time around yun ang kumbaga yun ang tax na may implement sa kanyang channel 0 to 15, hindi na po 15 to 30 na lagi siya nagde-default ng ganun. So yun po. Tapos tungkol naman po sa mga sa mga strike. So alam niyo naman po si Jimboy merong strike active.
So nagawa na natin ng ng schooling kasi tapos na po yung strike niya. So isa pa sa mga na-strike Mamay si Kamuning, meron din warning at 'di ba si Carpenter Mamay, isa rin 'yun. Buti na lang na wave na na contest natin at nawala po yung parang warning lang sa kanya, hindi po strike. So hindi siya nakapag live stream sana ng 1 to 2 weeks Mamay. Live stream, post, tsaka upload. Hindi niya magagawa yan tulad ng nangyari kay Jimboy. Kaya natanggal si Jimboy sa challenge kasi hindi niya magagawa yung live upload kasi nga siya barred or meron po siyang penalty tulad ng nangyari kay Carpenter. Ngayon Mamay, pinaka-latest lang pero hindi ko nababanggit ni mamaya. So, meron diyan Mamay na nadali rin ang tulad nung kay Carpenter. So, sa inyo as a content creator, sa mga samahan ko diyan sa Sword Family, sa community natin, ingat po tayo Mamay sa pag-upload ng vlog, pagla-live stream, kumbaga magbasa-basa po kayo Mamay ng regarding sa guidelines lalo na sa mga firearms, nudity at Mamay sa mga basta guidelines na kung anong against. So, wag na nating gawin. Kahit nasabi natin slight lang na pakita or dumaan lang kasi most likely na yung pong na natatrace or nakikita ng system. So, yun po nangyari dun sa kay Carpenter at sa iba po Mamay. So, slight lang na pakita. So, wala po yan sino-sino Mamay. Wala pong malaking vlogger diyan na may immunity sa ganun, lahat po patay-patay. So, yung sa rules is rules. So, whether na nakikinabang sa'yo si YouTube ng malaking revenue, hindi po yun Mamay. Hindi ka pa po may spare doon. Wala po yung immunity when it comes sa guidelines Mamay. So, yun po. Ingat tayo. At the same time Mamay, i-update niyo na po yung tax nyo. Kasi pag hindi niyo po in-update yan, magdi-default yan sa 30%. So, every time na magsasahod kayo sa YouTube, malaki pong tax na ipapataw sa inyo. So, kung hindi po ninyo alam kung paano pag-setup, pwede nyo po ako message Mamay, kahit small YouTuber kayo, nag-start pa lang kayo, na-monetize na kayo, Mamay. Message nyo ako Mamay, pwede ko i-guide kung paano gagawin. So, yun po At ano po ba? Dadako na tayo dito Mamay sa pa-challenge si Badjapper sa Magic Flakes. Fit Kamuning and Kapanalig naging Skyflakes Mamay. Nag-back out na po si John Riot. So for some reasons hindi natin alam, siya na lang daw mag-explain sa vlog. So one of the factors siguro sa akin na bakit na gano'n nag-back out si John Riot siguro yung timetable sa pag-vlog kasi nga as a father, yun nga, kailangan niya atupagin yung family lalo ng baby. At the same time, syempre, may mga vlogger din ng mga kapatid niyo Mamay, Burst Season, Riot Family, nagba-vlog din sila. Baka hindi po yun maisingit sa time nila na mag-upload dun sa amin ako ni John Riot. So, iba pa rin Mamay pag si John Riot ang nag-vlog. So, kumbaga, nandun ang support sa kanya once na free siya sa oras. So, yun ang Mamay. Merong siguro may time constraint yung sa sitwasyon ni John Riot. So anyways Mamay, dito na tayo sa pinag-uusapan yung $4,000 na pa-challenge. So ako Mamay, sa 30 days that's 133. In order para makuha yung 133 na yan or 134, kailangan po nila magkaroon ng $3 na RPM per 1K views dun sa 4 na vlog. Sa 4 na vlog po Mamay, ihimay natin, dapat sa kada vlog meron silang 11,500 views. So kung kaya naman nila makakuha ng 46,000 views sa isang vlog, so bastante na. Kumbaga makakuha na sila ng maayos na revenue. So ang sumada po yan is 138. Basta $3 ang RPM. Makagraduate po sila ng 4,000 sa ganung RPM tas sa ganyang views na 46,000 minimum sa isang araw. Dapat maganda po yung average view duration kasi ngayon Mamay, January 2025 Mamay. First month of the year, napakababa po ng RPM. Halos ayaw magbigay
ng revenue, kung anong laylo po yung mga advertiser sa pagpapa-advertise sa YouTube. So kumbaga unang buwan pa lang hindi muna sila nag-shell out ng mga alam mo yun, cash flow, yung budget. So later on mga may siguro February maganda-ganda ng magiging revenue. So yung po mga may $46,000. Ngayon dito sa Skyflix mga may, sino ang may chance na makagraduate ng $4,000 sa pure vlogs? Kasi hindi tayo pwedeng umasa basta-basta sa palipad. So alam niyo naman po mga may Magic Flix, kayang-kaya nila maka-generate ng revenue when it comes sa vlogging mga kamay. So for sure kasi mga kilala na po sa dito sa larangan ng pag-vlog dito sa community natin. So ngayon through vlogs mga kamay, I think ang may chance lang diyan sa kanila is maybe sa may opinion ko lang. Pwedeng si Kapanaling Mamay at si Kuya Noli. Kasi ako nagbibase ako sa nalalaman nating revenue kasi nakikita ko yung revenue ng mga kasama natin na malalakas. May idea din ako mamay kasi nakikita natin figure. So ngayon may chance mamay si Kapanalig ng siguro kung mga 50%. Si Kuya Noli ganun din, 50%. Kasi masipag si Kuya Noli may mag-vlog sa isang araw, 3, 4. So yung iba is ang tansya ko is 25% sa pure vlogs mamay. Pero pag natulungan niya ng palipad ng pakulay mamay, tapos ang laban. So ibig sabihin kayang-kaya po nila graduate ng kasamang vlogs tapos palipad, pwede sila makagraduate. Ang laki ng chance ng makagraduate sila pag once nagkasabay po yung ganong revenue, or doon nila makukuha ang revenue may palipad vlog tapos ang boxing. So pero kung pure vlogs mga pag-uusapan, iba 25%, sinang Kapanalig, tapos Kuya Noli 50% mamay. So yun lang ang opinion ko. Kayo na nanonood diyan sa natin sa community na pumupunta sa natin sa channel natin. So anong thoughts ninyo, anong opinion ninyo, sinong mga manak ninyo at sino mga graduate para sa inyo dito sa $4,000 na pa-challenge sa Pidjapper. So comment nyo lang po sa comment section dito sa vlog natin. And lagi paalala ni Bilog sa mga kamay, yun nga, road to grade 1 na tayo. At isa sa pinakamalagang bagay sa mga content creators na don't skip ads sa lahat ng mga vlogs na pinapanood nyo. Abangan nyo po yung panood nyo ng vlogs para at least maganda pong revenue na makukuha natin or namin mga kamay. So, panay mga kamay, see you sa next vlog po natin, mga kakamay.